So yun guys, may tattoo na naman tayo at andito tayo sa may Tanawan, Batangas. So mamaya pupunta ako sa kliyente ko. Ngayon kakain muna kami dito. Tingnan nyo naman yung view dito guys, oh. Yan, solid na solid. So palengke muna tayo guys. Tara. Nandito na ako sa Talisay. Tignan nyo naman yung view ng Taal. Makikita na dito. Yan. Zoom natin. Yan guys. Yan. So medyo malapit na ako sa kliyente ko. At abangan nyo na lang kung ano yung gagawin natin. Let's go. At nandito na tayo sa bahay ng tatatuan natin. Pasensya na kung hindi ko na-vlog yung yung sa market kasi sobrang daming tao. Kaya kumain na lang talaga kami ng mabilis tapos sinatid ko yung mga anak ko sa bahay na tutuluyan nila. Madalas ko kasing isama yung mga anak ko pagka nag-home service ako sa Batangas. Pero pag malayo, hindi na guys. So ito pala yung design ng kliyente ko, si Saint Michael. Sa totoo lang, hindi talaga ito yung design na napag-usapan namin nung una. Sabi niya, nalilito na daw talaga siya kung ano ba yung ipapagawa niya. At buti na lang, bago yung araw ng session namin, nakapag-decide na siya. So ayun guys, ito na yung design na gagawin natin. Sobrang detalyado, 'di ba? Kaya for sure, lampas 10 oras ko to gagawin. Medyo mahaba yung oras ng session, 'di ba? Pero ganun talaga guys, pagka mga ganitong detalyado, aabutin ka talaga dito ng mga 10 oras mahigit pagka tinato mo. Tapos yung size pa ng braso ng kliyente ko, medyo malaki. Kaya malaki din yung design na nilapat ko para saktong-sakto sa kanya. Hindi po kasi ako gumagawa ng mga bitin na tattoo. Gusto ko saktong-sakto talaga sa kliyente ko para maipagmalaki nila, 'di ba? Medyo madaming karayom pala yung ginamit ko sa tattoo na to kasi sobrang detalyado talaga. At ang mga needle na yon ay 5RL, 14RS, 7cm, 9cm at saka 15cm. Medyo madami guys, 'di ba? Pero okay lang 'yon kasi hindi tayo mahihirapan sa mga detalye pagka kumpleto tayo ng karayom. Tapos sa ink naman guys, ang ginamit ko dito ay Dynamic Black, triple black, tapos star bright na gray at radiant na white. So yun yung mga ink na ginamit natin sa tattoo na to. Kaya pala ako naglagay ng gray na star bright kasi yung client ko parang gusto niya yung advanced black and gray. At ang napag-usapan lang namin is regular black and gray. Kaya ang ginawa ko ay pinaghalo ko na lang yung dalawa na yon para naman maging masaya yung client natin. At kung mapapansin nyo sa background ng demonyo, kitang-kita na talaga yung pagka-advanced black and gray, di ba? At kahit hindi pa tapos yung tattoo na to, sinasabi na ng kliyente ko na ang ganda daw ng ginagawa kong tattoo sa kanya. Kaya masayang masaya din po ako kahit medyo pagod na. Kasi 3:30 AM, pumunta na ako dito sa Batangas at kumain lang ako saglit sa Tanawan tapos biyahe ulit papuntang Talisay para magtattoo. Hindi pala madali yung ganun, nakakapagod talaga. Pero wala ganito talagang buhay. Kailangan natin magpagod para kumita ng pera. Ang maganda kasi dito sa ginagawa ko, nakakapasyal ako at marami akong natutuklasan na bagong lugar. At syempre, nagkakaroon din tayo ng bagong kaibigan. At dito guys, kung mapapansin nyo, napalaban pa tayo ng freehand. Hindi po kasi madaling i-stencil yung ganitong klaseng tattoo. Kaya mas okay talaga i-freehand mo na lang. Kahit nga medyo pagod na ako, tinuloy ko pa rin para sa client ko. Wala rin kasi to sa napag-usapan namin. Pero willing naman daw siya magdagdag sa presyo. Kaya yun, ginawa natin guys. Kasi maganda naman talaga yung idea niya at bagay na bagay sa tatong pinagawa niya sa akin. Kaya thank you talaga Sir Dave sa malaking tiwala mo sa akin. Thank you din pala sa wife mo na nag-asikaso ng food namin. Kaya yun mga guys, sana po nagustuhan niyo yung video natin ngayon. At kung okay lang, paki-like at follow naman ang Facebook page ko kasi marami pa po akong i-upload na tattoo videos. Kaya hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Maraming salamat. Bye!